Okay na mga idol, oh. Ito ko lang sa inyo yung bounce. Yun, oh. Napaka-smooth. Alright. Honda Supremo. What? Oh, paano nga daw ba magpalit ng front shock oil seal? So ayan mga idol, oh, tagas na yung kanyang sa kanan. Kanyang mga kaliwa, okay pa. So doon sa mga mahilig mag DIY, tutok-tutok lang kayo mga lods. At pakikita ko sa inyo sa video ito kung paano magpalit ng ating oil seal ng front shock ng TMX Supremo. So tatanggalin natin ang gulong. Bago dito, tatanggalin natin mga lods. At saka dun, para mahugot natin itong shock na ito. So kalasin ko lang mga lods. Nating makalas ang gulong. So kalas din dyan mga idol. At saka doon, sisilbing naghihigpit sa ating yan, makita o pinakabareta ng ating front shock. So tanggal din ang headlight mga lods. At hindi nyo matatanggal itong tornilyo ito pagka hindi tinanggal yung inyong headlight. So ayan, oh, grabe. Tagas na. So dito mga lods, meron kayong mapapansin na Allen wrench. Yan. Yan ang ating tatanggalin. Kung di ako nagkakamali, number 8 ito. So gagamit tayo ng Allen. Okay, mga lods, ito yung kanyang sukat dito. So kung wala kayong mga ganito mga lods, so gagamitan na natin ng impact. So kung may pagkakataon mga lods na ito ay naikot, so diskarte lang dito, pagpukan nyo na ito ng pakunti-kunti kung wala kayong pangontra, para hindi sumunod yung tinutornilyohan itong Allen wrench doon sa loob. Counterclockwise lang mga lods. Buksan na natin. So malaki naman natin number 8. Mali pala yung ating salpak yung socket wrench. Ito number 8 natin Allen. So okay na. Ito na yung sukat. Yung kalas na mga idol ko. So itago lang at linisin bago kabit uli. Tapos mahugot na yan mga idol. Yan. Bala yung amin na kanyang mais. So ito mga idol ay lilinisin nyo ng gasolina. Alam ko may busing to sa loob. Yun o, kung yung nakaloob. So pinakabusing ito mga lods sa loob. Yun o, nakaloob na yun, yung busing. So kapit na siya. So kung hindi naman matanggal na mga lods, sige minsan nasama to pag tinanggal natin yung baketa. So kung naka-fix na, kung hindi na matanggal, hayaan nyo na, linisin lang ng gasolina to. Ayan. Tapos bubuksan natin to mga idol. Number 17. Socket wrench na rin natin gagamitin. Yung. Ito nga pala mga lods ay may sapi na din. Kasi nga pangkargahan yung ating Supremo 150. Bago yan may spring. So kung magkakamali, itong malimit ang ikot ng spring, yung madami, ito sa ilalim. Pag binalik nyo, bawat kayo nagkalas, ito ang nakapailalim. So medyo madugo lang ang paglilinis nito mga idol.
Talagang ito ay punong-puno ng langis. Yan. So tapos dito sa kanyang pinaka-cover ng ating oil seal mga lods, sisisilin yan unti-unti, dahan-dahan lang, gamit na kayo ng flat screw. So ito yung cover ng kanya pinaka-oil seal mga lods. Wala na tayong flat screw maliit. Ito mga lods, wala kayo ng flat screw maliit. Tapos dito, huwag nyo sisikwatin mga lods, delikado. Inyo munang sisinsilin na rin mga palibot, buong palibot na yan ng flat screw. Pasisil. So ito na mga lods, natanggal na natin. Oh. So sa pagtatanggal nito mga lods, dahan-dahan lang talaga. At baka magkatama itong pinakalagay ng ating itong makita. So maaari din tumulo yan or tumagas. So may pinaka-washer yan dito mga lods. So lagyan nyo lang ulit dito yan. Yan. So pansin nyo, walang gasgas. Yan. Wala yung gasgas mga lods. Hindi pwede magkatama to. So sa paglalagay naman, turo ko din sa inyo mga idol. At ito na mga idol yung ating gagamitin. Yan, sa kasa tayo bumili mismo. So ito mga idol ay pang CB 125. Pwede rin ito mga idol. Doon sa mga Rossi 125, yun din ang ginagamit ng iba pagka wala kayong budget. Pero ito legit sa Honda din natin kinuha. Kasi dalawang klase ito. Ito mga idol ay 350. Sama na yung oil seal niya, tsaka yung cover, pinakatakip. Kasi yung yaring Thailand ay 690 ang isang pares. So ito nakuha natin 350. Pero ano din siya, Honda din. Tapos ang gagamitin nating oil ay ito ay 100 ml, 150 ml ang isa. So yan, 150. So nagpalabis tayo ng isa kasi ang front shock natin na Supremo 150 mga idol ay 158 magkabila. Yun, 158 ml. So wag nyo gagawing 200 at matigas po yun, titigas. So sakto lang ito. So di baling ko lang ng kaunti. Kung wala kayong budget, pwedeng ito na lang, bawat isa ay meron itong isa. Yan. Lagyan lang natin ng konting langis itong pagkakabitan niya. Yan. So kaya dalawa ng binili ko mga idol ay papalitan na rin natin pareho. So papakita ko nga na sa inyo kung paano yung tamang pamamaraan para maging maayos yung ating paglalagay. So huwag nyo kalilimutan to, may pinaka-washer sa ilalim yan mga idol. Linisin nyo lang ng husay ng gasolina. So yan, lagay natin dito uli. Yan. Tapos ito yung ating bago. Basain na din natin ng konting oil. Yan. So labis naman yung aking binili, kaya doon na rin ako kumuha. So baka magkamali mga lods, ito yung sa ilalim. Yan. Tapos yun yung pinagpaltan na oil seal, lagay nyo dito. Buksan yung pinakasapi para itulak niya pa paloob mga lods. So dahan-dahan lang mga lods.
So konti pa, hindi pa sasagad. So yun, tapos lagay nyo na itong pinaka cover nya. Yan mga lods, may madali lang ilagay, kahit kamay lang ito pwede na. So yun, ganun lang kasimple magkabit. So iba may ginagawang technique dito. Itong pinaka spring may duktungan to, binabawasan nila ng konti para tumibay daw yung oil seal. So original naman yung gamit natin mga lods, sadyang Honda. So hindi na natin gagawin yung technique na yun. Kung mga pang replacement lang kukuha ninyo, so sinasuggest kong gamitin yun. May pinaka tray dito, ito sa duktungan. Yan, nahuhugot to mga idol. Ito yung binabawasan nila yun. Yan, kinakat nila yan para gumanit at humapit na sa ating pinaka oil seal. So yun, linis na linis ang loob, oh. Tapos ibalik na natin. So ito mga idol, oh, nilinis din natin pinaka busing. So ganito po ang posisyon yan mga lods. Yan, kaganyan yan sa loob. Tapos pasok na natin mga idol. Yan, spring natin ito. Yan, yung malimit, yung ikot yan dito natin ilalagay sa ilalim. Yan, tapos baliktarin lang natin mga lods. At ito yung pinakasilbing magiging pangontra natin dito para maipasok natin itong thread na alin doon. Yan. So ito mga idol, ito yung sagad, yung nakababa yung shock natin. So mapapansin nyo yung langis, oh. Ang tama niyan pagsagad para magandang laro, hanggang dito lang. Huwag nyo palalabisin, di baling kumulang ng konti. So yung ating in order na 150 ml lang isa, so kulang yon. So kung kayo dalawang shock ang papalitan nyo ng langis at oil seal, tatlong bibili nyo nito. So bali 150 isa, di bali ano siya, 450. So 158 lang naman ang kailangan natin. So yun, naubos na nga yung isa, hindi man napuno. Kumuha pa tayo dito. So yun lang, yan lang palatandaan, oh. Hanggang dyan lang. Ayos na yan. Basta huwag nyo nang papantay na dito. So, halos kulang lang ng konti. Basta magkulang na ng konti, huwag lang dadami o sasagad kasi titigas ang laro. So yan ang pinaka sagot siya sa paglalagay ng langis kung gusto nyo maganda yung laro. Kung nakakabit naman sa shock mga idol, i-preno nyo lang sa una. So tanggalin yung taklob ng inyong mga front shock. So sasagad yan. So ngayon dun nyo na kukuhanan ng sukat. So basta wag nyo na pakakapunuin to. Okay na yan. So tatakloban ko lang mga lods. Okay na mga idol, oh. Ito ko lang sa inyo yung bounce. Yun, oh, napaka smooth. Alright, so ilang mga lods. Yan, oh, okay na. So kung kayo magpapatigas mga lods ng halimbawa medyo pababagsikin nyo yung laro, sapi po ang kailangan, hindi po dagdag na langis. Dapat ho ay alam nyo yan. Kasi yan, pagka hindi nyo nilagyan ng pinaka sapi or spacer dito sa ibabaw, ma-PVC man yan or tornilyo or tubo, at langis lang ang ginamit nyo, sasabog po ito, hindi ho magtatagal yan. Doon sa hindi nakakaintindi, kasi yung iba mahilig magpa-lowered, ito lang laro lagi. So hindi nila kayang kuhanin yun sa sapi kasi malalim pa rin yung bounce noon. So pinabagsik lang natin para yung medyo heavy duty natin karga kaya. So kung ilo-lowered nyo, ganito lang laro, ang ginagawa nilang solusyon ay langis. So maling mali po yun, kasi ang mangyayari noon mga lods, kahit pa originally kabit nyo, hindi yan tatagal, hindi abutin yan ng 1 taon, sabog na sabog yan langis nyo, yung oil seal nyo masisira, at dito na yan magtatagas pagka ganun. So yun lang mga lods, thanks for watching, peace out.